din po natin sa linyang telepono si Aling Teresita Severo. Siya po ang tiyahin ng biktima. Aling Teresita, magandang hapon po sa inyo. Yes, sir. Good afternoon po. Apo. Aha. Dito po sa pangyayari, paano po ba na nakuha o naisama nitong suspect yung pong inyong pamangkin palabas po ng kanilang tahanan? Meron ho bang nakapagkwento na sa inyo na kapitbahay o malapit sa inyo o kakilala kaugnay po ng pangyayaring ito? Bali po, sir, ang pangyayari niyan, sir, nakita po ng isang residente din po dito na malapit din po sa bata. Nakita po sa may tabi ng kalsada. Ngayon, guyod-guyod na po daw niya yung bata. Ayan po yung kwento ng krimen na ginawa ng suspect. Opo, at medyo matagal-tagal ding nawala bago natagpuan yung kanyang katawan. June 14 nawala po itong inyong pamangkin. Tama po, ma'am? Opo, sir. Opo. At yun hong pangyayari ay paano po nyo, kumbaga, dahil din doon sa witness na nakatulong, yung pong nakapagturo din doon sa area, kaya lang natagpuan itong si Mimi. Sir, sobrang pasalamat po namin sa witness, sir, na talagang siya po yung talagang nakakita doon sa suspect at saka doon sa pamangkin namin. Na talagang kinuha niya yung buhay ni Mimi. Kailangan po talagang parusahan siya, sir, kung ano po yung ginawa niya sa pamangkin namin. Dapat yun din po ang gawin sa kanya. Dapat hindi na po pinapatagal ang buhay niya, sir. Yun nga po, itong suspect ay nakakulong na ngayon. Ang mensahe ng inyong pamilya dito po kay Aliko? Kasi po yan si Aliko kanina, sir. Nakita ko pa, pinicturan ko pa po yung mukha niya. Ang sabi ko po sa kanya, kulang pa yung ginawa mo sa pamangkin ko. Yang mukha mo na basag-basag sa pinukpok mo na bato sa ulo ng pamangkin ko. Hindi pa sapat yung ginawa nila sa'yo. Dapat talagang pinatay na talaga siya, sir, eh. Opo. Aling Teresita, maraming salamat po sa pagkakataon at nakikiramay po kami sa sinapit din ng batang si Mimi. Samantala,